Political History Lesson 16. Key Concept: Authoritarianism, a form of government where power is centralized usually in a single person and political freedoms are limited. Authoritarianism, ito ay isang uri ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nakasentro lamang sa isang tao o maliit na grupo at limitado ang kalayaan ng mamayan. Republic, a state in which the supreme power emanates from the people and their elected representative or president rather than a monarch. Republic, sa isang republika ang kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamayan at sa kanilang mga halal na kinatawan. Parliamentary, a system of democratic government where the power of executive is derived from and accountable to legislature which is typically a parliament. Parliamentary, isang sistema kung saan ang hikutibo o Prime Minister ay nanggagaling sa lehislatura o parlamento at may pananagutan dito. Secession and autonomy. Secession is the withdrawal of a group from a larger political entity such as the state, while autonomy is the right or condition of self-government. Secession, kapag ang isang rehiyon o grupo ay humiwalay mula sa isang bansa. At ang autonomy naman ay kapag ang isang lugar ay may sariling pamahalaan ngunit nananatiling bahagi ng isang bansa. Lesson Introduction: Political History, Events, Ideas, Movements, Leaders, Elections, and the Organization of Power in Society. In the Philippines, it highlights the evaluation of constitutions, the role of election and parties, and peace efforts in Mindanao. Dapat makinig kayo dahil mahalaga ito at nakakatulong ito maunawaan kung paano nabuo at nagbago ang ating pamahalaan mula noon hanggang ngayon. Evaluation of the Philippines Constitution. Biak na Bato Constitution, 1897. Provincial inspired by Cuba, never fully implemented. Ang Biak na Bato, Amiton and Provincial Constitution na hindi naipatupad dahil sa kasunduan ng Espanya. Malolos Constitution, 1899. First Philippine Republic recognized rights and separation of power but cut short by U.S. colonization. Ang Malolos Constitution liwat, unang konstitusyon ng republikang may separation of powers, natigil ng sakupin ng Amerika. American Period, Philippine Organic Act 1902, Jones Law 1916, Tidings M.C. Duffy Act 1934 pave way from independence. An American Period liwat, aminian batas gaya ng Jones Law at Tidings M.C. Duffy Act ay ang naglatag ng daan tungo sa kalayaan. 1935 Constitution, create the Commonwealth, later amended for bicameral legislature and women's suffrage. Ang 1935 Constitution, yan, itinatag ang Commonwealth Government, binigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan. 1943 Constitutions, Japanese sponsor replaced after war. Ang 1943 Constitution, gawa ng mga Hapones na hindi tumagal. 1973 Constitution, introduced under Marcos, centralized powers under martial law. Ang 1973 Constitution, sa ilalim ni Marcos, nagbigay ng malawak na kapangyarihan sa Pangulo. 1986 Freedom Constitution, Transitional Charter after EDSA Revolution. Ang 1986 amitan pansamantalang saligang batas matapos ang EDSA Revolution. 1987 Constitutions,
current charter democratic republican system, checks and balances, independent commissions, and protections of rights. Amending it has been attempted but never succeed. Ang 1987's konstitusyon, ang kasalukuyang konstitusyong demokratiko, may checks and balances at nagprotekta ng karapatang pangtao. Kada konstitusyon ay sumasailalim sa kasaysayan at pangangailangan ng bansa sa panahong iyon. Halimbawa, ang 1987's Constitution ang ginawang matapos ang diktadura upang masiguro ang demokrasya at karapatan ng mga mamayan. Philippine elections and political parties. Spanish period, limited press influence elections, 1642, Maura Law of 1893. Ang Spanish periods, limitado ang eleksyon, kadalasang kontrolado ng simbahan. Revolutionary period, katipunan ang Aguinaldo's revolutionary government. Ang revolutionary period, amiton ang katipunan at pamahalaan ni Aguinaldo ang nangunguna. American period, 1907 Philippines Assembly, rise of Partido Nacionalista. Sa ilalim ng mga Amerikano, mas naging formal at modernong halalan. Nabuo ang Philippine Assembly at nagsimulang lumakas ang mga unang partido politikal tulad ng Partidong Nacionalista. Commonwealth and post-war, nationalista, dominance, later split, Liberal Party. Sa panahon ng Commonwealth at pagkatapos ng digmaan, nangingibabaw ang nasyonalista at Liberal Party. Mas naging aktibo at kumpetitibo ang politika sa pagitan ng dalawang pangunahing partido. Martial Law 1972, Marcos dissolve parties, create KBL. Noong martial law, binuwag ni Ferdinand Marcos ang karamihang ng mga lumang partido at itinatag ang KBL or Kilusang Bagong Lipunan. Humina ang demokrasya dahil kontrolado ang politika at limitado ang oposisyon. EDSA and Post 1986, democracy restored, celebrities and dynasties dominate politics, partyless system. 1998, meant for marginalized sectors often hijacked. Pagkatapos ng EDSA Revolution, naibalik ang demokrasya at dumami ang mga partido, ngunit naging personality-based ang politika, mas nangingibabaw ang mga kilalang pangalan at political dynasties. Modern elections, social media 2016 influence voter turnout. Ang modern elections, noong 1998 ipinakilala ang party-list system para bigyan ng boses ang marginalized sectors. Ngunit hindi lahat ay tunay na kumakatawan sa sektor na kanilang ipinaglaban sa modernong panahon. Malaking epekto ng social media sa halalan ng pagbabago ang paraan ng kumpanya at paghubog ng opinyon ng mga botante. So good morning, ma'am. I'm Larissa Lacio. I'm the reporter of Lesson 16 in Government Peace Treats with Muslim Filipinos. MILF talks 2001 onwards, Malaysia mediated leading to Framework Agreement 2012 and Comprehensive Agreement. So Framework Agreement 2012 at Comprehensive Agreement 2014. Pagkatapos ng NMLF, lumitaw ang MILF, Moro Islamic Liberation Front mula 2001. Nagsimula ang serye ng negosasyon sa pamagitan ng MILF at gobyerno ng kadalasang ginawang mediator ng Malaysia noong 2012. Naabot ang Framework Agreement, isang balagtas na
pinagkaisahan ng mga prinsipyo. Noong 2040, nagkaroon ng mga detalyadong comprehensive agreement na naglatag ng mga konkretong plano para political, economy at kapayapaan. So, pangalawa, Bangsamoro Organic Law 2018 created BRMM, formally replacing ARMM in 2019. Bangsamoro Organic Law 2018 at paglikha ng BRMM 2019, bunga ng mga napagkasunduan ay ipinasa ang Bangsamoro Organic Law BOL noong 2018. Ito ang batas na nagtatatag ng bagong rehiyong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BRMM, na formal na pinalitan ang dating ARMM noong 2019. Layunin ito ang mas malawakang autonomiya para sa lugar. May sariling gobyerno, espesyal ng nakapangyarihan ng ilang usaping lokal at mekanismo para kapayapaan at pagunlad. Number 3. Roots of conflict dates back to Spanish colonization and Christian-Muslim. Ang ugat ng hidwaan ay nagsimula pa noong panahon ng kolonyalismong Espanyol dahil sa pagdating ng mga Kastila. Nagkaroon ng malinaw at paghahati sa pagitan ng mga Kristiyano at ang mga Muslim sa Pilipinas. Sa pulitang relihiyon at lupa, lumala ang tensyon dahil pagkuha ng lupa, diskriminasyon at kakulangan ng representasyon ng mga Muslim sa sentral ng pamahalaan. Number 4, MNLF 1968 to 1970s at Tripolio Agreement in 1976. Moro Grupo demanded independent Trifol Agreement in 1976, attempt peace but failed. So noong huling bahagi ng 1960s at dekadang 70, nabuo ang mga grupong Moro HAL, MNLF, Moro National Liberation Front. May nabanggit din MIM na naghangad ng higit na kalayaan o sariling pamamahala para sa Moro-Muslim ng mga relihiyon. Nagkaroon ng mga labanan at paghihimagsik noong 1976. Sinubukan ng Tripoli Agreement, pinag-ayos sa Libya na makamit ang kapayapaan, ngunit hindi ito nagtagumpay ng mga tuluyan dahil sa kasunduan at implementasyon na di napagkasunduan. Last, 1996 final peace agreement between government and MNLF mediated by OIC. Noong 1996, nagkaroon ng isang mahalagang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ang MNLF. Ito ay isa sa mga unang malaking hagbang tungo sa kapayapaan. May mga provision tungkol sa autonomiya, reforma at reintegration ng mga dating lumaban at sinuportahan ng Organization of Islamic Cooperation, OIC, bilang tagapamagitan.